posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan
Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. O sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Hey! Come on, church! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigawan, sa tugtugan, sa sayawan, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh. Yes! Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Sambahin ka, O Yahweh. Yes! Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ay Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Pilipinas, sa mga bundok, sa tabing dagat, sa mga lungsod, let's say, sa naik. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoon! Kung kami ay luluhod sa iyo, ay sasamba, kami ay iyong diringgin, at ang bayang ito'y iyong pagkagalingin. Wala ng pagpapala, wala ng pagpapala, wala ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kami ngayon'y nagkakaisa upang sumambat, pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin sa bayang ito, ikaw ay purihin. Wala ng pagpapala, yes! Wala ng pagpapala, wala ng pagpapala
pangsamba't pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin. Sa bayang ito, ikaw ay purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, ulan, ulan ng pagpapala. Yan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, sama-sama tayo. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Hey! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Yan! Papurihin ka, Panginoon! Lahat ng papuri ay tanging sa'yo, O Diyos. Patuloy ka namin pinuluwalhati, sinasamba. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan
Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saan, ipapahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Purihin ka, Panginoon, ikaw ay karaman-daman. Woo! Wanna say, Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Come on, church! Hey! Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyon. Yes! Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Yes! Ikaw lang, O Diyos. Mapalad, mapalad ang bayan na iyong ipinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang kahulan. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo, Yahweh. Purihin ka, Lord. Purihin ka, Panginoon. Woo! Sige mo, purihin natin siya. Siya'y karapat-dapat purihin. Kay karapat-dapat sabayin. Woo! Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing, ikaw ay Diyos. Woo! Oh! Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y Sa'yo
sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration. Bahay Pagsamba, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, saan man tayong sulok ng mundo at saan man tayong sulok ng Pilipinas na napapanood at naaabot ng ating live broadcast, ay maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, purihin po ang Panginoon, nais ating pasalamatan ang HTBC worship team na patuloy pong nagbibigay po sa atin ng pinagpalang mga pagsamba at awitin para sa Panginoon. Ayan. So subaybayan niyo po sila. Bisitahin niyo po ang kanilang YouTube channel, ang HTBC Worship, at kung nais niyo po pakinggan ang mga awiting ito. Okay, purihin po ang Panginoon. Isang buwan po nating inawit ang Sambahin Ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Ayan, purihin po ang Panginoon. Tapos sabi doon, Sambahin Ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ayan, purihin po ang Panginoon. So magandang umaga po sa ating lahat. Kung kayo po ay naririto na sa live broadcast, akin po kayong inaanyayahan na i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Ayan, nawa po'y naririnig niyo po ako ng malinaw. Opo. At nasa lugar po kayo na pwede po kayo makapag-focus, makapag-worship at makapakinig ng Word of God. Ayan po, mas maganda po yan. Kasi po mas maganda mapaglaanan natin ng oras at panahon talaga ang pagsamba sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Nais kong batiin ng mga kapatid nating nandito na sa live broadcast. Binabati po natin ng pinagpalang umaga si Jaisel Johnson. Ayan, nanonood din po siya ngayon pong araw na ito. Binabati rin natin ang Kayanan family, sina Brother Ervil, Sister Syra, at si Baby Alicia Shekinah from Silang, Cavite. Pinagpalang umaga. Binabati rin natin from Batangas, Lemery, Batangas, no po. Binabati natin si Sister Jocelyn Graciano at ang kanyang buong pamilya. Bati rin natin, kasama natin ngayong umaga, si Brother Riden Calara from Bataan. Ayan, purihin po ang Panginoon at sa iyong buong pamilya, Brother Riden, magandang umaga. Sama rin natin si Pastora Nalin, si Sam at si Naomi, magandang umaga po sa bawat isa na naririto na po sa live broadcast. Please comment down below kung kayo po'y kasama na namin sa live broadcast para po kayo'y mabati. At sa mga nasa iba't ibang panig ng mundo na napapanood tayo ng umaga, tanghali, gabi, mga nanonood ng ating replay, magandang umaga po, tanghali at gabi sa inyo pong lahat. At patuloy na ang Diyos ang magpala sa inyo sa umagang ito sa pakikinig ng Kanya pong mga salita.
Good morning po again sa lahat po na nakatutok na sa ating live broadcast. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayong pong umagang ito. I-click nyo lang po yung bandang kaliwa po dyan sa comment section. Pwede nyo po yung i-share sa inyo pong mga loved ones, sa inyo pong mga kapitbahay, kaibigan, ka-Facebook, at sa inyo pong mga kaklase, katrabaho. Pwede nyo po yung i-share po yung ating live broadcast. Ganun din mga kapatid, binabati natin ang ating pong kapatid, si Sister Beth, si Ate Beth. Magandang umaga, Ate Beth, si Brother Ed, at ang kanilang buong pamilya, ang De Cepeda family. Maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Puri po, Panginoon, bago po tayo magsimula mga kapatid sa panghuling yugto, panghuling bahagi, hindi pala yugto, bahagi ng ating pong series patungkol po sa Genesis 23, our everlasting possession. Tayo po ay nasa huling bahagi na po, gaya ng huling linggo ng buwan ng Agosto, ay sama-sama po tayo na tunghayan at pakinggan ang napakagandang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong pong umagang ito. Okay, tuloy-tuloy po tayo, pero bago yon mga kapatid, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Simulan po natin ang gawain ito sa pamagitan po ng panalangin at pagdakila at pagsamba at pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Tayo po lahat ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong araw na ito ay araw na ipinabanal mo at patuloy, Lord, na binigyan mo ng pagkakataon ng bawat isa sa amin na sama-sama sa araw na ito na ikaw ay papurihan, sambahin, luwalhatiin, pasalamatan, dakilain, at itaas ang iyong pangalan, Panginoong Hesukristo. Lord, wini-welcome namin ang iyong presence sa aming kalagitnaan. Ang gawaing ito ay gawain para sa iyo. Ang gawaing ito ay ninanais mo at gusto mo, Panginoon, na bawat isa sa amin ay maglaan ng oras, panahon, para ikaw ay itaas, pakinggan at luwalhatihin, sambahin, Panginoon, sa umaga pong ito. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong kagalingan, panibagong sigla, at panibagong pagkakataon para ikaw ay bigyan ng mataas na papuri at pasasalamat. Salamat, O Diyos, dahil hindi lahat na pabibigyan ng panibagong pagkakataon, hindi lahat nabibigyan ng panibagong buhay at panibagong umaga. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa iyo. At patuloy, Lord, naming tinataas ka at nagnanais kami, Panginoon, na marinig ang iyong pong tinig sa umaga pong ito sa pamagitan po ng iyong mga salita. Patuloy po naming inaalala, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy na magkaroon ng excitement, ng desire, ng heart, ng passion, Lord God, ng uhaw, ng gutom sa iyong presensya, sa iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, at pakasiyasatin niyo po ang aming mga puso, O Diyos, sa umagang ito, sa lahat ng mga bagay, kasalanan, mga salita, mga ginawa, mga narinig, mga nasambit, Panginoon, nakita, na hindi po nakalulugod sa iyong harapan. Humingi po kami ng tawad sa iyo, humingi po kami ng paglililis sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming mga naging kasalanan. Tunay kaming nagsisisi at humingi po kami ng totoong pagpapatawad mula sa iyo, Panginoon. At tulungan mo kami, aming Panginoon, na matalikuran ng lahat ng ito sa pamagitan po ng iyo pong banal na dugo, sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang patuloy na gagabay sa amin para maintindihan namin ng lubos ang katotohanan ng iyo pong mga salita. Tunay, O Diyos, Panginoong Hesukristo, ang iyong banal na dugo, ang siya maglinis at mag-cover sa amin, Panginoon, sa lahat ng gawa na at plano ng kaaway. At patuloy, Lord, na ang aming dalangin ay patuloy mo kaming lukuban at samahan, o aming banal na Espiritu, at buhusan ng iyong banal na dugo upang wala pong anumang bagay ang makahadlang sa gagawin mo sa amin ngayon pong umagang ito. Ganon din, kasama po ng aming mga mahal sa buhay na narito po, magbigay po ito ng kalakasan,
ng inspirasyon, ng gabay, at kagalingan, himala sa aming mga buhay sa oras na ito sa pamagitan po ng paghahayag ng iyong pong mga salita. Patuloy muli, Panginoon, aming banal na Espiritu, na ikaw po ang siyang manguna sa amin. Kayo po magbigay ng karunungan, ng kaalaman, ng kaunawaan sa iyong mga salita sa umagang ito. Sa iyo po kami mananalig, sa iyo po kami hihingi ng direksyon, sa iyo po kami hihingi ng gabay at inspirasyon sa oras po ito na maranasan namin ng mabuti ang iyong presensya, Panginoon. Na hindi po kami lalabas sa live broadcast na ito, na hindi po namin naranasan ang iyong presensya, hindi po namin narinig ang mensahe na nais mong marinig po namin sa umagang ito. Muli, Panginoon, maging gabay po ito at maging pagpapala po ito at maging inspirasyon po ito sa marami sa amin. Ang iyong lingkod ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala, ang bawat salita, ang buhay ng iyong lingkod, ang siya pong maging instrumento mo, O Diyos, para maging daluyan ng mensahe ng iyong mga salita sa oras pong ito. Muli, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo po namin ibinibigay ng mga kamay, ang iyong mga tinig, ang siyang mangusap sa amin at kumilos sa aming mga buhay at humipo sa aming mga puso sa umaga pong ito. Maraming salamat po. Yan po ang aming panalangin na may pasasalamat, pagdakila, pagsambat, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin ni Lord. At tayo po'y makikinig sa salita ng Diyos sa pagpapatuloy po ng ating series patungkol po sa Genesis 23. Binabati ko po ang lahat po ng ngayon pa lamang tututok sa ating live broadcast. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos sa umaga pong ito at nawa po kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Patuloy po tayong mag-focus sa mensaheng ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon o ipagkakaloob sa atin ngayon pong umagang ito. Genesis 23, ito po ang ating naging topic sa buong buwan ng August, ng Agosto. At patuloy sa Genesis 23 ay tinalakay po natin ang bahaging ito na may pinamagatang our everlasting possession. Okay? So, sinimulan po natin ang gawaing ito sa unang bahagi po ng pagkamatay ni Sarah, ang asawa po ng lingkod ng Diyos sa si Abraham. Si Sarah po ay nabuhay ng 127 years at siya po ay namatay din po. Sa pagkatapos ng mabuhay, syempre namatay. So, sa pagkamatay ni Sarah, ito po ay nagdulot ng labis na pagkapigatian, ng paghihinagpis sa buhay ni Abraham, ngunit hindi po ito naging balakid para matigil ang nais po na gawin ng Diyos sa buhay ni Abraham. Bagamat po ito ipasimula pa lamang, pero naniniwala tayo na hindi po madali ang mamatayan. At sa pagkamatay ni Sarah, kahit na siya'y lubos na nagdadalamhati at naghihinagpis sa kanyang mga pinagdaanan, sa ikalawang bahagi na ating pong naging pagtutok sa Genesis 23, na pag-usapan po natin, matapos niyang mamatay ay nakipag-negotiate siya para magkaroon ng paglilibingan itong si Sarah. So dahil kahit na masakit sa kanyang kalooban, iniwan niya si Sarah sumandali at para asikasuhin, kasi wala namang ibang mag-aasikaso kundi siya. So inasikaso niya at nakipag-negotiate siya sa mga Heteo na naroroon sa Hebron kung saan namatay si Sarah sa lupang pangako, sa lupain ng Kanaan. So doon po nakipag-negotiate si Abraham para makabili ng paglilibingan ni Sarah. Bagamat po ang sinabi ng Heteo na si Abraham ay kilala nilang tao, at siya'y isang tanyag at alam nila na siya'y kinasisihan ng Diyos. Sa puntong ito, mga kapatid, ay binibigyan nila ng laya si Abraham na pumili sa kahit na anumang lugar sa lugar na yon
para sa paglilibingan. Sabi nga, pumili ka ng pinakamabuti na paglilibingan ng iyong asawa at ibibigay namin sa iyo. Kaya lang, syempre, alam ni Abraham ang kanyang goal. Ang kanyang goal ay makabili ng property para sa pag-aari na niya mismo, no? Doon kasi nga po hindi nga po pwedeng bumili ang isang dayuhan sa lugar ng mga Heteo ng isang property unless ito po ay payagan at susugan ng marami pong mga taga-Heteo. So sa puntong ito, alam na ni Abraham kung ano ang kanyang bibilin, kaya sabi niya, imbis na ako'y bigyan nyo ng lupa, tulungan nyo ako nakausapin si Ephron na anak ni Zohar para po para makausap ito at pakiusapan na mabili ko ang lupa doon sa Macpela, sa Mamre. So, kaya gusto niya na mabili ito talaga. Sa pagkakataong ito, tinalakay natin sa ikatlong bahagi na nabili po ni Abraham ang lupang kanyang ninanais para sa paglilibingan ni Sarah. Hindi niya in-expect na doon sa lugar na yon ng pagtitipon ay naroroon po sa lunsod, sa gate ng mga taga-Heteo, no? Nandoon mismo si Ephron na anak ni Zohar upang tumugon sa sinasabi ni Abraham na bibilin yung lupa na pagmamay-ari ni Ephron. So hanggang sa nakita natin na nabili na po ito ni Abraham, so syempre solved na. Namatay si Sarah pero wala siyang paglilibingan, ngayong meron na siyang property na nabili na mismo. So ibig sabihin solved na ang problema. Meron na pong lugar na paglilibingan ang labi ng asawa ni Abraham. Syempre normal po yan po sa kalagayan po ng isang taong namatayan na hindi lang po yung pagbuburulan ang iisipin mo. Ang pag-iisipan mo pa ng gusto, yung paglilibingan. Yung matapos ang 4 hanggang 7 araw, yun yung kasi yung kadalasan na haba at panahon ng pagbuburol sa isang namatay. So sa puntong yon mga kapatid, ang pag-iisipan mong mabuti kung saan pa ililibing yung namatay na mahal sa buhay. So sa puntong ito, namatay si Sarah, naghanap si Abraham ng paglilibingan at eto na. Nakahanap na siya at nakabili, hindi lang siya nakahanap, kundi nabili niya na ang property na paglilibingan sa labi ng asawa niya na si Sarah. So nagsimula sa kwento, no, mga kapatid, nagsimula ang kwento ng Genesis 23 sa pagkamatay ni Sarah at sa matatapos ang kwentong ito sa paglilibing sa kanya sa verse 19. Pero tulad ng sinabi ko po sa inyo mula nung simula natin ng Genesis 23 na hindi patungkol kay Sarah o sa kamatayan o sa paglilibing kay Sarah ang punto ng Genesis 23. Bagamat naabutan tayo na ang okasyon ng storyang ito ay ang kamatayan ni Sarah at ang paglilibing ni Sarah, but the main point of the story about Genesis 23 is all about the land na binili ni Abraham sa mga Heteo. So pag binalikan po natin yung Genesis 23 verse 17 to 18, nais ko ibahagi sa inyo bago tayo tumungo doon yung ating topic ngayon, yung burial of Sarah. Dito na po matatapos yung kwento ng pagkamatay at paglilibing ni Sarah. So tutumbok na po tayo sa last part ng Genesis 23. So bago natin tunguhin yon, basahin muna natin yung Genesis 16. 17 and 18 po yan, hindi 16. So ayusin na lang natin yan mamaya. Sabi po sa verse 17 and 18, kaya naging pag-aari ni Abraham ang bukid ni Ephron sa Macpela, sa silangan ng Mamre, pati na ang kuweba at ang mga punong kahoy sa paligid ng bukid. Saksi ang lahat ng Heteo na nagtipon doon sa pintuan ng lunsod. So makikita po natin, ito pong senaryong ito, na naging saksi ang lahat ng Heteo na nagtipon doon sa pintuan ng lunsod. Meaning to say, legally na transferred na ni Ephron ang pagmamay-ari ng lupa kay Abraham. So ito po yung kanilang proseso ng pagbili ng property na kung saan sinaksihan ng lahat ng mga Heteo na nagtipon doon sa pintuan ng lunsod ang
pagta-transfer o pagbibigay ni Efron at paglilipat ng pag-aari na hindi na sa kanya kundi kay Abraham na ito. So, ibig sabihin, sa kanya na, kay Abraham na ito. So, ibig sabihin, ang possession na ito, as a possession, pag-aari na ni Abraham, ang lupain na pagmamay-ari noon ni Efron sa Macpela, nasa silangan ng Mamre, pati na yung kuweba, kasama doon, pati yung mga punong kahoy sa paligid, pagmamay-ari na yon ni Abraham. So sa verse 20, kapag tayo dumako sa verse 20, sa verse 19 muna, inilibing agad ni Abraham si Sarah sa kuweba na nasa bukirin ng Macpela, na sakop ng lupain ng Kanaan. Ang Macpela ay malapit sa Mamre na siyang Hebron. So sabi ko nga po sa inyo kanina, sa verse 19, dito na po inilibing si Sarah. So verse 1, namatay. Verse 2, namatay si Sarah sa Genesis 23. At sa verse 19, dito na po natapos. So meaning to say, mga kapatid, pag tumungtog tayo ng verse 20, binabasa ko muna. Verse 20 po ito, mga kapatid, di ko alam kung ba't nagbago ito eh. So verse 20, kaya ang bukid pati ang kuweba na dating pagmamay-ari ng mga Heteo ay naging kay Abraham na at ginawa niya itong libingan. So ginawa niya rin po itong libingan. So meaning to say, sa panahong ito, sa puntong ito, property na ito ni Abraham. Malinaw po na ito ay naging kay Abraham na sa verse 20 ng Genesis 19. Okay? Pagmamay-ari na ni Abraham, malinaw po dyan sa verse 20, kaya ginawa niya itong libingan ni Sarah dahil ito'y pagmamay-ari ni Abraham, hindi na ng Heteo. Okay? Hindi na ni Efron. So nagsimula ang kwento na walang property si Abraham, pero natapos ang kwento na meron na. So gaano kaya ito ka-significant sa promise ng Diyos sa kanya na ipagkakaloob ng Diyos ang lupain ng Kanaan bilang lupang pangako sa mga magiging lahi ni Abraham? So, hindi ba't nangako ang Diyos sa kanya na siya'y magiging isang malaking bansa? So, nangako ang Diyos sa kanya na bibigay niya sa kanya ang lupain at gagawin siyang malaking bansa. Tama po ba? Amen po ba? So, nagsimula ang journey ni Abraham sa isang anak na humanly impossible na si Isaac. Humanly impossible. Bakit humanly impossible ang pangyayaring ito sa buhay ni Abraham at ni Sarah? Dahil nanganak si Sarah sa edad na 89, no? At nagkaanak si Abraham sa edad na 100 taon. So sa puntong ito, that is a humanly impossible na magkaanak pa sa edad na halos 100 taong gulang na kayo. Pero nangyari ang lahat dahil sa kapangyarihan at gawa ng Diyos. That is a supernatural power of God, yung pangyayaring ito. So dahil nangako ang Diyos sa kanya, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kaisa-isang anak. Tama? So ipinangako ng Diyos, tinupad ng Diyos. Nangako ang Diyos sa kanya na bibigay sa kanya ang lupain ng Kanaan at magiging pag-aari niya at ng kanyang lahi ang lupain ng Kanaan. So ibig sabihin, kung makikita natin, tinupad din ng Diyos ang kanyang pangako. Meron na siyang kapirasong lupa ngayon na pagmamay-ari na ni Abraham na mismong under ng property doon sa loob ng lupain ng Kanaan. So kahit na wala siyang karapatan bilang isang dayuhan na magmay-ari ng lupa sa lugar na hindi naman siya lehitimong residente o hindi naman siya lehitimong citizen doon, nagkaroon po siya ng kapirasong lupa na magiging pag-aari niya mismo. So, ang tanong, kaya ba siya nagkaroon ng lupa sa lupain ng Kanaan ay dahil ba mahusay ang negotiation skills ni Abraham? Hindi po. Kaya ba siya nakabili ng lupa dahil mayaman si Abraham? No? Kaya ba siya nakabili ng lupa dahil gwapo si Abraham? No? Hindi. O dahil tanyag si Abraham? Hindi po. Nangyari ang lahat ng yan dahil nandoon at kasama niya at nararanasan niya ang pabor na galing sa Diyos. Kaya napakahalaga po na nakikita natin kung ano po yung buhay ni Abraham at ano yung kanyang naging journey sa pagbili ng property. Na kahit maliit o malaki man yung property na bili niya, ang punto dito mga kapatid,
yung pabor ng Diyos simula verse 1 hanggang sa verse 20, makikita natin mga kapatid, kita natin yung kilos at pabor ng Diyos sa Kanya. Isipin mo nga naman, ibinibigay na sa iyo ang lupa. Isipin mo nga naman, ipinagkakaloob na sa iyo, pinakamabuting lupa, ang piliin mo, ibibigay ko sa iyo. Ngayon, ang nire-request niya, mabili niya sana. Pero sa puntong ito, mga kapatid, ang sinasabi ng mga Heteo, gusto niya yung kay Ephron, so nandun si Ephron, ibinibigay din ni Ephron. Mamili na siya kahit na ano. Ang tawag po doon ay pabor, mga kapatid. Yung wala kang ilalabas na kahit ano, sinasabi pa ng mga tao sa iyo na sige, pumili ka kahit saan mo gusto. Yung kanyang naging negotiation o negosasyon na ginawa niya sa mga Heteo, kahit kay Ephron, makikita natin, yung perang pinambili niya, lahat ng yon, alam ko po at naniniwala akong lahat ng yon ay galing sa Diyos. Nagsimula si Abraham ng wala, nangyari kay Abraham, pinagpala siya ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang tawag po doon ay pabor ng Diyos. At kung ano man ang meron siya, yung husay, galing, pera, na pinambili niya para makuha yung pagmamayari na ito doon sa Mamre, sa silangan ng Mamre, sa Makpela, ito po'y patunay na lahat ng ito'y galing sa Diyos. At ito'y galing sa Panginoon at pabor ng Panginoon sa Kanya. So nakita natin, sa lupain ng Kanaan, makikita natin, simula din ang kwento ng kamatayan ni Sarah. No? Sa verse 2, simula din ang kwento ng kamatayan ni Sarah sa lupain ng Kanaan, gumawa ang Diyos. Kahit tahimik ang Diyos, makikita natin sa verse 2, namatay si Sarah sa Kiriat Arba, sa Hebron, sa lupain ng Kanaan, at labis ang paghinagpis ni Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Sa puntong ito, akala natin hindi kumikilos ang Diyos, walang kilos ang Diyos. So kahit na tahimik ang Diyos sa eksenang ito, sa pagkamatay ni Sarah, at sa pagbili ni Abraham ng lupa, makikita natin, kahit hindi siya nag-participate sa storya, kahit hindi mo siya nakita na lumabas ang pangalan ng Diyos doon sa kwento, at wala siyang participation doon sa lugar na yon, sa storyang yon, makikita natin gumagawa po ang Diyos para unti-unting tuparin ng Diyos ang napakalaking pangako niya para kay Abraham at para sa bansang Israel. Ang lahing pinili ng Diyos na magdadala ng biyaya na kaligtasan sa buong mundo. Hindi ba't nakakamangha na kahit hindi mo nakikita sa picture ang Diyos, kahit hindi mo nakikita na para bang ang dating ay wala namang, hindi man lang tumulong ang Diyos sa kanya sa pagkakataong ito, hindi mo makikita man ang pangalan ng Diyos na nakipag-participate doon, no? Wala man lang special participation ng Diyos sa nangyaring ito. Hindi mo lang alam, gumagawa ang Diyos para unti-unting tuparin ng Diyos ang kanyang napakalaking pangako sa buhay ni Abraham at sa buhay ng lahi nito, ang bansang Israel. Ang lahing pinili ng Diyos na magdadala ng pagpapala, ng biyaya, ng kaligtasan sa buong mundo. So, napakalaking tulong ang kwentong ito para sa ating lahat na lalo na siguro sa mga unang nakarinig nito during the time ng Old Testament times, no? Lalo na sa mga Israelita noon na siguro napakalaking tulong nito na nakita natin yung mga Israelites kahit na nagpaiikot-ikot sila sa disyerto, makikita natin na babalik at babalik sa kanilang senaryo na merong katulad ni Abraham na nakaranas ng pabor at biyaya ng Diyos, kahit hindi nila nakikita ang Diyos, merong kilos ang Panginoon sa kanila. Amen? Alam niyo po, malaki ang nawala kay Abraham. Whether you like it or not, ang mawalan ng mahal sa buhay, ang mawalan lalo ng asawa, malaking bagay ang nawala kay Abraham. Namatay ang asawa niya. Imagine na agrabyado pa siya sa bilihan ng lupa. Hindi naman 400 na pilak ang presyo noon. Pero nabili niya po sa 400 at di siya nagreklamo. Dahil ang importante sa kanya, hindi yung halaga, kundi yung lupa
para sa paglilibingan ni Sarah. So masakit sa kanya 'yon. At sa bandang dulo ng storya, makikita natin napasa kanya na po yung lupa na wala naman siyang karapatang magmay-ari. Uulitin ko po walang karapatan ng kahit na sino mang dayuhan ang magmay-ari ng lupa sa lugar na hindi naman siya citizen. Pero dahil sa pabor ng Diyos, binigyan siya ng karapatan ng nagmamay-ari na magkaroon ng sarili niyang property. So ito'y patunay ng biyaya ng Diyos. Amen? Patunay po ito ng biyaya ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya sa kahit na anong paraan at hindi sa kaisipan ng tao ang matutupad, kundi dahil sa gagawin at kilos ng Panginoon sa ating buhay. Tandaan niyo po mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, sa pangako ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos ang may gawa. Ulitin ko po, ang biyaya ng Diyos at ang pangako ng Diyos, isa lang ang gumagawa dyan, kapangyarihan ng Diyos ang siyang may gawa. Mga kapatid, sa puntong ito, malaki po ang factor ng story ni Abraham na pwede natin panghawakan sa ating buhay. Hindi ba't yun din ang inaasahan natin at yun din ang inaasahan ng mga Israelita sa pagpasok nila sa lupang pangako? So iniisip ko, bakit sila magdududa? Bakit sila mag-aalinlangan sa Diyos? So ibig sabihin, anuman ang nararanasan nilang sakit, anuman ang mararanasan nilang kapighatian, anuman yung hirap ng kanilang present condition, anumang tindi ng kalaban na kanilang haharapin, anuman ang kanilang pagdadaan ng mabibigat sa kanilang buhay, dapat silang magtiwala sa Diyos na siyang magkakaloob sa kanila ng buong lupain ng Kanaan dahil yun ang bigay ng Diyos para sa kanila. So kahit na masakit, kahit maraming pagsubok, kahit marami tayong harapin na kalaban, sabi ng Panginoon, huwag tayong bibitiw na magtiwala sa ating buhay na Diyos. Bakit? Dahil kumikilos siya sa mga bagay na hindi mo nakikita. By grace alone. Sa panahon ni Joshua, si Joshua ang pumalit na leader ng Israel sa pagkamatay ni Moises. Naalala niyo po ba? Ganon din ang nangyari. Napasa kanila ang lupa hindi dahil sa husay ni Joshua. Hindi dahil siya ang successor ni Moises. Yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil may pangako ang Diyos, may biyaya ang Diyos, ang gagawa dyan yung kapangyarihan ng Diyos na siyang gumagawa. Ulitin ko po mga kapatid, lahat ng nangyayaring ito sa atin, minsan tinatanong natin si Lord, bakit natin siya pinagdududahan? Bakit tayo nag-aalinlangan? Bakit natin kino-question ng Diyos sa mga pinagdadaanan nating mga pagsubok at hirap? No? Hindi ba natin dapat pagtiwalaan ng Diyos na dapat tayong magtiwala na siya magkakaloob sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan? So sa dulo ng kwentong ito, nakita natin, ito'y isang napakagandang paalala sa atin na lahat ng nangyaring ito sa dulo ay ang biyaya ng Diyos at ang pangako ng Diyos ang nahayag. At lahat ay pinangyari dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Puntahan natin yung Josue. Joshua chapter 21, verse 43. Kaya binigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Sinakop nila ang mga ito at doon nanirahan. Okay? Verse 45. Talon tayo sa 45. Tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. Talon tayo, ayan. Tatlo yan mga kapatid. Balikan natin yung verse 41. Asa yung 43? 43 ng chapter 21. Ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na ipinangako niya sa mga ninuno. Sa verse 45, tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. Ibig sabihin, mga kapatid, isa lang ang naintindihan ko dito nakuha ko dito sa puntong ito na pinangungusap sa atin ng Panginoon.
yung maliit na katuparan ng pangako ng Diyos sa istorya natin ngayon. No? Bagamat napakaliit ng nabiling property ni Abraham, sa laki ng pangako ng Diyos na lupain ng Kanaan, sa puntong ito, bagamat maliit lang yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham, no? Sapat na po na garantiya ang mga storyang ito na ang Diyos ay tutupad sa lahat ng ipinangako niya. Balikan mo uli yung Josue. Ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Ito po ipinangako kay Abraham at tinupad po ito ng Diyos sa panahon ni Josue. Pero sa punto ng liit man ng katuparan ng pangako ng Diyos, ibig sabihin na parang ano ba yan? Akala ko ba pinangako ng Diyos kay Abraham buong lupain ng Kanaan? Ipagkakaloob sa kanila at sa kanyang lahi. So ibig sabihin mga kapatid, sa maliit na bagay na yon, alam niyo po, garantiya na yon ng Panginoon na tumutupad ang Diyos sa kanyang mga pangako. So sa panahon ni Haring David at ni Haring Solomon, kung babalikan niyo po yung storya ni David at ni Solomon, lumawak pa po ang lupain na sakop ng bansang Israel. Mas lumawak. Oo nga, na may panahon na naalis sa kanila ang lupa kasi nabawi ng kaaway. Bakit po nakukuha ng kalaban ang lupa na nasakop na nila? Nasakop na ng bansang Israel. Alam niyo po, dahil po nagkaroon ng unfaithfulness sa kanilang mga buhay. Pero dahil kahit na sila ay unfaithful, makikita natin kahit na tayo'y hindi tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat. Sa dulo ng storya, ibinalik po uli sa kanila ang lupang pangako. So sa puntong ito mga kapatid, kahit may unfaithfulness ang tao, ang Diyos hindi siya mananatiling unfaithful. Siya mananatiling faithful sa atin at sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Alam niyo mga kapatid, oo nga, mahalaga ang lupain sa bansang Israel, pero hindi yun ang whole point ng story eh. Bagamat mahalaga ang lupain sa bansang Israel, hindi po ito ang punto ng storya. Marami naman po sa faithful no po. Marami naman sa faithful sa Israel tulad ni Abraham ay hindi natanggap yung kabuuan ng pangako ng Diyos. Tapat na si Abraham, hindi pa natupad yung kabuuan ng pangako ng Diyos. Pero anong meron sa kanya? Pero anong meron kay Abraham na wala sa iba? Nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. At pinatotohanan po yan sa Hebreo chapter 11 verse 13 to 14. Balikan natin, puntahan natin yon. Hebreo 11, 13 to 14. Ang lahat ng taong ito'y namatay na sumasampalataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila. Natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ng sarili nila at naninirahan lang sa mundong ito. Verse 14. Ang mga taong may ganitong pananaw ay nagpapahiwatig na naghahanap sila ng sariling bayan. Hindi ang lupain ng Kanaan ang homeland nila. Mga kapatid, hindi po homeland ang lupain ng Kanaan. Yung animon mo na lang na parang ultimate goal ng Diyos para sa kanilang kanyang mga kababayan, kanyang bayan mismo. In the end, makikita natin sa goal ni Abraham, bakit ba hindi ibinigay ng Diyos ang kabuuan ng lupang pangako kay Abraham? Bakit konti lang? Bakit kakapiranggot lang? Kasi hindi po ito patungkol sa lupa ang pinag-uusapan. Hindi po ito tungkol sa pagtupad ng Diyos
na ibibigay ang lupang pangako sa kanila. At hindi po ito pinatutungkulan ng Diyos sa storya ni Abraham na ang pinaka-importante na lang ba dito ay lupa na lang. Hindi po. Ang punto de vista ng storya ng Genesis 23 ay tungkol sa Diyos na nagbigay sa kanila ng lupa. Amen. Tungkol po ito sa layunin na makasama nila ang Diyos sa lupaing ibinigay niya. At hindi lang naman po ito tungkol sa kanila, sa simula't simula pa'y layunin ng Diyos na pagpalain ang lahat ng mga lahi sa buong mundo sa pamagitan ng lahi ni Abraham. Ibig sabihin mga kapatid, malinaw na pinapaunawa sa atin ng Diyos, anak, hindi ito patungkol lang sa lupa. Hindi lang lagi patungkol sa pangako. Hindi lang laging pangako ang yung dapat asahan. Hindi lang laging pangako ang dapat mong panghawakan. Ang dapat mong maintindihan, sino ba ang magbibigay ng pangako? At sino ba ang dapat mong pagkatiwalaan doon sa pangakong ipagkakaloob sa iyo? It's not about the promise. It's all about the God who will give you the promise. Who will give you the promise? Yun ang importante. Sino ba ang magbibigay sa iyo ng pangako? Sino ba ang magkakaloob sa iyo ng pangako? Hindi ba't ang Diyos? Ang mahirap po sa atin bilang mga tao, normal sa atin na panghawakan yung pangako, hindi yung nagsasalita, hindi yung nagbibigay, hindi yung magkakaloob ng pangako. Ang ipinanghawakan natin madalas, yung pangako, sinabi mo yun eh. Ibigay mo, pinangako mo yan eh, ibigay mo. Amen. Kaya tayo madalas nasasaktan kasi parang ang dating sa atin, Lord, pinangako mo sa amin yan, tapos ganito lang bibigay mo, kakarampot. E paano kung sinusubok lang tayo ng Panginoon sa panahon ng ganitong sitwasyon? Lord naman, akala ko ba buong lupain ang bibigay mo kay Abraham? Bakit kakapiranggot, libingan pa ang naibigay mo? Abay, sandali. Hindi lupa ang importante. Ang importante yung magbibigay sa iyo ng pangako. Kung tayo ba'y nagtitiwala sa Diyos. So, ibig sabihin, your everlasting possession is not the property itself. Your everlasting possession is God. God alone. Amen. Ang Diyos lang. Ang dapat pinangahawakan mo na pag-aari na meron ka, hindi yung pagmamayaring meron ka ngayon sa mundong ibabaw. Ang pinaka-importanting pagmamayari na dapat meron ka ay walang iba kundi ang Diyos na nandyan sa puso mo. Yan ay walang iba kundi si Kristo. Kasi, mga kapatid, si Christ ang ating everlasting possession. Kung meron ka mang dapat pasalamatan, at kung meron ka mang pwedeng sabihing tunay na pagmamayari na meron ka, ay Diyos lamang. Bakit? Kasi si Lord ang magbibigay sa iyo ng tahanan na pangwalang hanggan. Si Kristo ang naghanda sa iyo ng lugar na kung saan ipaghahanda ka niya ng isang silid doon sa bahay ng kanyang ama. Para pagdating mo, panghabang buhay makakasama mo ang Diyos. So Christ is our everlasting possession. Kung pinangahawakan mo yung pagmamayari mong habang nandito ka sa mundong ibabaw, aba kapatid, lahat yan iiwanan mo. At kung meron ka mang dapat pinag-iingatan na pagmamayari, yan ay walang iba kundi si Kristo na nasa puso mo. Kung si Kristo ay nasa puso mo, yan ang tanging pagmamayaring meron ka na masasama mo hanggang sa kabilang buhay. Kasi wala ka namang dadalin sa mundong ito. Kahit anong pera na meron ka, kahit anong dami ng lupain mo, kahit anong daming ari-arian mo, wala kang mabibitbit sa araw ng iyong kamatayan. Kaya tama yung sinasabi ng Bible eh. Yun ang totoo eh.
Dumating ka ritong hubad, aalis ka ng hubad. Ibig sabihin, dumating ka dito ng walang bitbit, walang dala, lalabas ka sa mundong ibabaw na walang dala. E papaano kung ang yung everlasting possession ay yung pagmamay-ari mong mga lupa at mga bagay na material sa mundong ibabaw? Kaya nga sabi ng Panginoon, nothing is permanent in this world. Walang permanente sa mundong ibabaw. Lahat po ito ay temporal lang. Yung pinangahawakan mong bahay, masisira yan. Yung pinangahawakan mong lupa, mamamatay ka, maiiwanan lang. Ang tanging pagmamayari mo na lang sa storyang ito ay yung paglilibingan mo. Kasi doon ka na ililibing eh. Doon ililibing yung katawan mo. O, yung kaluluwa mo, saan mapupunta? Eh, paano kung ang pinanghawakan mo pa eh, yung mga minahal mo eh, lubos eh, yung pagmamay-ari mo, yung ari-arian mo, yung yaman mo. Mga kapatid, may iwan mo lahat yan. Ang tanging magkakaroon ka na lang ay yung lupa kung saan ka ililibing. Eh, uso pa naman ngayon. Ike-cremate ka na lang. Ang tanging pagmamay-ari mo, yung urn mo, yung lalagyanan ng abon ng katawan mo, o nasinunog. Tapos, hindi rin pwede yung ilagay sa... Alam nyo bang hindi pwede yung ilagay panatilihin sa loob ng iyong bahay? Yung urn? Yung kinremate na abo? Ilalagay mo yan talaga sa isang lugar, sa columbarium. Yun ang requirement. May certain period lang na kailangan mo siyang iwanan sa bahay at pwede mo na siyang ilagay sa columbarium. So, ganun po yung sistema dito sa atin. So imagine mga kapatid, kung magkakaroon lang pala ng lupain, naisip ko lang, kung magkakaroon lang pala ng lupain o kayamanan o tanyag na pangalan ng layunin ng Diyos para sa lahi ni Abraham, eh bakit pa kailangan dumating si Kristo? Eh gusto lang pala ng Diyos pagpasikatin ang pangalan ni Abraham eh. Gusto lang palang payaman. Alam niyo po, madaling magpayaman eh. Napansin niyo po, yumaman ba si Abraham? Yes. Nagkaroon ba siya ng lupa? Yes. Naging tanyag ba yung pangalan niya? Yes. Kung ganyan lang pala ang layunin ng Diyos sa buhay natin, madali yan sa Panginoon. Magpayaman, madali yan. Eh ba't kailangan dumating pa si Kristo? Ano sabi ng Bible? Bakit siya dumating? Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Ano raw? Para madala tayo saan? Sa Diyos. Pinatay siya sa laman pero binuhay siya sa spirito. Yung gustong-gusto ko yung word doon, para madala niya tayo sa Diyos. Ibig sabihin, hindi makakapagdala sa atin ang dami ng lupain na meron tayo. Hindi makakapagpadala sa atin sa Diyos ang kayamanan na meron ka. Ang bank account mo, hindi makakapagdala yan sa Diyos. Ano pa? Yung katanyagan, yung kasikatan, yung karangyaan, hindi madadala ka sa Diyos niyan. Ang makakapagdala sa iyo sa Diyos ay sino? Si Kristo na pinatay kahit wala siyang nagawang kasalanan. Minsan lang siyang namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na may mga makasalanan para sa isang simpleng rason na sinasabi ng iba. Simple ba ito? Hindi. Ginawa niya ang lahat ng ito para madala niya tayo sa Diyos. That is the real purpose of Jesus Christ. So kung meron man tayong dapat maging everlasting possession, yan ay walang iba kundi si Jesus. Kasi si Jesus lang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay para tayo makarating sa langit, doon sa Ama. Siya lang. So salamat Lord dahil may Kristo ako. Amen. Salamat Lord. Kahit na wala ako malalaking lupain, meron talaga akong real property. Ano yung real property mo? Anong pagmamay-ari mo? Si Kristo nandito sa puso ko. Merong tunay na pagmamay-ari na dapat kong ingatan sa puso ko. My real property, my real treasure, my real treasured possession
is Jesus in my heart. Amen. Si Jesus ang tangi mong real property. Si Jesus ang tanging treasured possession mo. Dahil si Kristo lang ang madadala mo papunta sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Hindi ang yaman, katanyagan, at ang mga ari-ari ang meron ka. Si Jesus lamang ang tanging everlasting possession. Amen. So tulad ni Abraham, napakalaki ng pangako ng Diyos para sa atin. Napakalaki, mga kapatid. Hindi na mas malaki kaysa sa kapirasong lupa dito sa mundo. Kasi ang sabi ni Kristo, mga kapatid, mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Ang sabi ng Lord, kung ikay nagpapakatanya, kung ikay nagpapakayabang, kung ikaw ay nagpapakadalubhasa, mga kapatid, ang kailangan nga ng Diyos ay yung humble. Sino ba yung mga nagpapakumbaba? Madalas nagpapakumbaba, yung may pera, hindi. Yung may ari-arian, hindi. Matataas sa tao yan eh. Hindi nga bababayan para ikay tulungan. Hindi. Ang mayayaman, matataas yan. Sineseparate ang mayayaman sa mahihirap. Diba? Sabi ng Lord, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Bakit? Dahil mamanahin nila ang mundo. Ibig sabihin, mamamanahin nila ang earth? Hindi po eh. Alam niyo po, yung earth na sinasabi ng Lord, mamanahin niya, ang mamanahin nila ay yung mundo na kasama ang Diyos, yung kasama, yung new life and new earth. Amen? So, namatay si Kristo, sabi sa sumunod na verse, John 14:2-3, sa tahanan ng aking ama, sabi niya, namatay si Kristo, muling nabuhay, umakyat sa langit. Sinabi nila, pinaghahanda tayo doon ng lugar para matirhan. Tingnan niyo po, sa tahanan ng aking ama, maraming silid. Marami ng silid doon. Pupunta si Jesus para ipaganda tayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Tingnan niyo po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sasabihin ba ng Diyos ito kung hindi totoo ito? Ano sabi sa verse 3? Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama ko kayo upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Wow. Isipin mo, sa tahanan ng Ama, marami dong silid. At dahil doon sa tahanan yon, pupunta si Jesus, babalik sa Ama, para ipaghanda tayo ng lugar na ating titirhan. Hindi na, sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. So kapag nandong na siya, ipaghahanda tayo ng lugar, babalik siya dito sa mundo, isasama kayo, kung nasaan ako, naroon din kayo. Ibig sabihin, yung mundo na ating dadanasin doon, kasama ang Panginoon, ibang mundo yung tinutukoy niya sa mundong ito dahil lahat ng naririto sa mundong ito na ating inaapakan ay mapaparam at mawawala. Amen. Hindi ito yung mundo mo, hindi ito yung homeland mo. Hindi ito yung tahanan na tinutukoy ng Diyos na mapapasayo, na mamanahin mo. Ang tinutukoy ng Panginoon ay yung lugar na kung saan ipinaghanda tayo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung lugar na kung saan doon tayo titira. Doon tayo isasama ng Diyos. Kung nasaan siya, nandoon din tayo. Ipinaghahanda na tayo ng Panginoon ng lugar doon. Kaya sabi nga, instead of earthly possession ang iyong nasain mo yung heavenly possession. Madalas pa man din tayo mag-invest dito sa mundo. Invest dito, invest doon. Mas marami tayo naging investment sa mundo kaysa sa tunay na investment doon sa langit. Paano ba yung investment sa langit, Pastor? Mga kapatid, maraming tao pinababayaan ang gawain ng Panginoon. Maraming tao pinababayaan ang mga utos ng Panginoon. Maraming tao ay sinasawalang bahala ang importansya ng paglilingkod sa Diyos. Bakit? Mga kapatid, pagdating sa langit, wala tayong gagawin kundi magpuri, sumamba sa ating buhay na Diyos. Ano ang role natin? Bakit nandito tayo sa lupa? Para luwalhatiin ng Diyos, tama? Para paglingkuran ng Diyos.
para tayo ay maglingkod sa Diyos. Sabi nga, maglingkod sa Diyos at maglingkod sa ating kapwa. So sa puntong ito, bakit tayo nabuhay sa mundo? Ano bang purpose natin? God wants us to glorify Him in this world. Tayo ay maging ilaw at asin sa mundong ibabaw. So sa simple pa palang paglilingkod ko sa Diyos sa pamagitan ng pagtulong sa aking kapwa, sa simple palang paglilingkod ko sa tahanan ng Diyos para magtumugtog, para umawit, para sumayaw, para mag-usher, para maglingkod para sa evangelism, sa mission, sa lahat ng bahagi sa loob ng tahanan ng Diyos. Ito'y paghahanda at paglilingkod ko at pag-i-invest ko ng oras, panahon, pera ng buhay mo. Ito'y hindi earthly investment, ito ay heavenly investment. Amen? Naalala ko tuloy yung sinabi ng dati kong pastor. No? Isa po ito sa nagbarka sa utak ko. Sa bawat ginagawa ko sa Panginoon, ako'y nagbibigay ng materyales doon sa lugar na aking tatahakin sa langit. Nag-uunti-unti pala akong naglalagay ng materyales puertes doon sa langit. Sa akin palang ginawang paglilingkod, simple lang yung paglilingkod, pero yung investment mo, isipin mo, ginawa mo, nag-ipon ka, sabi mo, gusto ko makatulong ako sa misyon. So, pastor, ito po yung pang-misyon natin. Nag-ipon po ako, gamitin po ito para sa Lord. So, yung investment niya, para siyang nagpahatid ng materyales doon sa langit. Para ba siyang naglagay ng hard deflex at mga maayos na mga marine plywood, yung mga ganyan eh. Yung mga dekalibring mga materyales para pagpagawa doon. Bagamat ang Diyos ang naghahanda doon, ang sinasabi natin, iba yung earthly at heavenly investment. Kaya natatawa ako, may mga tao na very particular sa investment dito sa lupa. I-invest ako dito, mag-i-invest ako dyan, mag-i-invest, tapos mamamatay ka lang. Amen. At ako, pinagdaanan ko sa aking lola, 50 taon nagtitinda, nagsasari-sari store, nakaipon ng milyon sa kanyang buhay sa pagtitinda. Binigay, inilaan ang lahat ng kanyang oras, pagod, buhay, dugo, talagang hirap. Ibinigay niya doon sa pagtitinda. 50 taon siyang nagtitinda. Matapos ng 50 taon, siningil siya ng katawan niya. Lahat ng inipon niyang milyon, napunta lang sa katawan niya. 1 milyon sa ulo, 1 milyon sa may breast, tinanggal yung breast. Ilang milyon sa puso, 2 milyon sa puso, inoperahan sa bituka, inoperahan, ang daming operasyon, binutas yung lalamunan. So sabi ko sa kanya, lahat ng iyong pinaghirapan ay nagmarka sa iyong katawan para lang ikaw ay mabuhay. Yung 50 taon na ginugol niya sa kanyang buhay, ang kanyang lakas panahon, ilang taon na lang siyang tinagal sa mundo. At lahat ng perang kanyang pinaghirapan, naubos para sa kanyang karamdaman. Kaya anuhin natin ang yaman at rangya ng mundong ibabaw. Mga kapatid, lahat ng ito ay biyaya lang ng Diyos kung ano man ang meron tayo na tinatamasa sa mga oras at sandaling ito. Pero hindi ito ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang layunin ng Diyos sa atin ay yung ating mararanasan pagkatapos ng buhay na ito. Kaya nga tama eh. Kung ano yung importante, yun yung hindi pinapahalagahan. At kung ano yung hindi importante, yun ang mas pinapahalagahan. Hindi ba masakit yun? Tapos sa dulo, masasabi mo sa Panginoon kapag ikay nakaharap na sa Diyos, ay, ang konti lang pala ng ginawa ko para sa iyo, Lord. Yes. Bakit? Kasi mas pinahalagahan mo sa iyong buhay ay yung mga bagay na hindi naman para sa Diyos. Ganun naman si Satanas di ba? Titingnan ni Satanas, ang mas pahalagahan mo yung ginagawa mo kaysa sa pa-church, yung mga gawain na yan. Wag! Pag namatay ka ngayon, wala. Naiwan mo lahat yan. Kaya na-realize ko,
Totoo pala, no? It's not about your possession. It's all about God. It's all about Jesus. Your real property, your treasured possession is no other than Jesus. Amen? Amen. So kahit na anong pagyayaman natin sa mundong ibabaw, ang pinapahalagahan natin ay ang ating yaman, ang ating sarili, ang ating buhay, ang yung itsura, ang yung ganda, ang yung kagwapuhan, lilipas lahat yan, mga kapatid. Lahat yan mabubulok. At hindi mo masasama yung ganda ng ilong mo pagdating pumunta ka ng langit. Wala. Lahat yan maiiwan, lahat yan mabubulok. Kaya sinasabi ng Panginoon, kapag nandun na ako, ipaghanda ko na kayo ng lugar, pagtapos ko na lahat ng gagawin ko dito sa langit, babalik ako. Isasama ko kayo kung nasaan ako naroroon, nandun din kayo. Amen. Kaya nga na-realize ko sa storyang ito, napakalaki ng realization na ito. Ano nga naman ba ang ikababahala ko ngayon kung ganon? Balikan natin, 14.1 ng John. John 14.1. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. And dami nating kabagabagaban. Nakakalito naman niya. Ano mga bagay na ikinababahala mo? Mahirap kasi kabagabagabag. Ayan. Ano naman yung mga ikinababahala natin? Yung mabagabag, yung ikinababahala mo, normal talaga sa atin. Dami nating alalahanin. Ang dami nating ikinababahala sa mundo. Oo, totoo mga kapatid. Bakit mo hindi ikababahala ang araw-araw mong pagkain? Bakit naman hindi mo ikababahala ang mga pangangailangan mo araw-araw? Hindi lang pagkain, pambayad ng kuryente, pambayad ng lahat, mga bills mo, pambayad ng mga utang, lahat yan ikababahala mo. Imposibleng hindi ka mababahala. Tama po ba? Amen po ba? Amen po ba? Nag-iisa lang ba si pastor sa mga taong nababagabag? Nag-iisa lang ba si pastor sa mga taong marami ikinababahala sa buhay? Araw-araw? Oh. Sabi mo dyan sa comment section, ako din. Ako din po, pastor. Ikaw ba ay isang taong may nababagabag sa araw-araw? Ikaw ba ay nababahala sa araw-araw na pamumuhay? Sige nga po, baka ako'y nag-iisa lang na nababagabag. Meron bang nababagabag dyan? Sige nga po, paki-comment nyo po kung may mga nababagabag katulad ni Pastor, nababagabag sa araw-araw. Nababagabag sa ikinababahala ang mga pangangailangan sa araw-araw? Di ba? Meron. Meron at meron. Hindi lang si pastor nag-iisa. Pero ano sabi ng Panginoon? Sino po ang nagsabi? Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong mabagabag. Bagkus, ano sabi ng Lord? Magtiwala kayo sa Diyos. At magtiwala rin kayo sa akin. Lord, sa gitna ng mga ikinababahala ko, sinasabi mo sa akin ngayon, huwag akong mabagabag. Huwag akong mabahala. Huwag akong mag-alala. At tinuturuan tayo ng Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos Ama at magtiwala tayo kay Jesus. Na sinasabi sa atin ngayong umaga, anak, kapangyarihan ko ang may gawa. Kapangyarihan, biyaya at pangako ko ang iyong pagkatiwalaan. So ano ang ating kinababahala sa mga oras na ito? Ito ang sabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga, anak, huwag kang mabagabag. Kung meron mang dapat kang gawin, magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka kay Jesus. Yun lang yung word, magtiwala ka sa Diyos, magtiwala kayo sa akin, kay Jesus. Dahil tayo ay na kay Kristo,
Dahil si Kristo ay nasa atin, we have everything. Ang lahat ay kontrolado ng Diyos. Amen? 1 Corinthians chapter 3, verse 21, kaya wag ninyong ipagmalaki ang sinuman, sapagkat lahat ay ibinigay ng Diyos sa inyo para sa ikabubuti ninyo. Sa Ingles, all things are yours. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa mundong ibabaw. Wala tayong kahit na sinong pwedeng ipagmalaki. Sino man ang ipagmalaki. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng lahat para sa ikabubuti natin. So, paano mapapasa atin yung magandang bagay na nais na ibigay ng Panginoon? Gusto ko makita niyo po yung sapagkat lahat ay ibinigay ng Diyos sa inyo para sa ikabubuti. Ang tanong, Pastor, paano mapapasa akin yan? Yung lahat ng ibinigay ng Diyos na yan para sa ikabubuti ko. Hindi dahil binili mo o nag-ambag ka, magmamalaki ka na sa Diyos. Hindi dahil pera na galing sa bulsa mo, pwede mo nang pagmalakihan ng Diyos. Lahat ng ito na meron tayo ay dahil ibinigay ng Diyos sa iyo. Ibinigay ng Diyos dahil sa ikabubuti mo. Hindi dahil sa binili mo, hindi dahil sa nag-ambag ka. Dahil yan sa ginawa ni Kristo. Iniwan ni Jesus ang tirahan niya sa langit para bumaba sa lupa. Nagkatawang tao. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang Diyos. Siya ang Panginoon ng lahat ng Panginoon. Kung siyang may-ari ng mundo, bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao, iniwan ang tirahan sa langit, isang Diyos na nagkatawang tao na wala sariling tahanan dito sa lupa. Walang sariling pagmamay-ari. Bumaba sa lupa na wala siyang sinabing kanya. Walang property. Bagamat sa kanya ang lahat, wala siyang ari-ariang inangkin. Ni wala nga siyang titulo na kinikilala ng mga tao na itong lugar na ito ay kay Jesus. Binili ni Jesus. Walang ganun, mga kapatid. Yung Kristo na bumaba sa langit, nagkatawang tao, no po mga kapatid, yung hari ng mga hari at Panginoon ng lahat ng Panginoon, ipinahiya, itinakwil, ipinako pa sa krus, bagamat walang kasalanan, namatay, inilibing, sa libingang hindi naman sa kanya. Binigay lang sa kanya ng isang lalaking mayaman. Pero sa pamagitan ng kamatayan niya, 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20, alam naman ninyo kung anong ipinantubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno nyo. Ang ipinantubos sa inyo, hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Bago palikain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Meaning, yung Kristong ipinako sa krus, ipinahiya, itinakwil, pinako sa krus, bagamat walang kasalanan, namatay, inilibing, sa libingang hindi naman sa kanya, binigay lang sa kanya ng lalaking mayaman, sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, binili niya tayo, tinubos, hindi sa pamagitan ng ginto. Naalala niyo yung binasa natin kanina? Yung ipinantubos sa atin ay hindi mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak. Ano sabi dyan? Kundi ang pinantubos sa atin ay ang mahalagang dugo ni Kristo. Hindi yung pera, hindi yung ari-arian, kundi yung precious blood of Jesus. Ibig sabihin, Pastor, yun lang kasi sapat na at higit pa yung dugo ni Kristo.
na naging pambayad para mapasa atin yung pangako ng Diyos na wala ni isa man sa atin ang may kakayanan at may karapatang makuha. Kaya nga sabi ng Lord, yung ipinantubos sa atin, hindi yung mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak. Excuse me. Sinasabi sa atin ng Panginoon, excuse me. Hindi ginto o pilak ang pinantubos ko sa iyo. Hindi kung anumang bagay ang pinantubos ko sa iyo. Ang pinantubos sa iyo, ang pinantubos sa atin, ang pinantubos sa sangkatauhan ay walang iba kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Amen. Kaya ibig sabihin nito, mga kapatid, simple lang. Hindi ikaw, kundi si Kristo. Biyaya lang talaga ng Diyos kung bakit tayo naligtas. Hindi siya nanatili sa libingan, muli siyang nabuhay, umakyat siya sa langit, naupo sa kanang luklukan ng Diyos, at muling babalik para sa atin. Amen. At bakit siya babalik? Kasi handa na ang lugar na ating pupuntahan at handa na para tanggapin ang pangako ng Diyos, ang mana na ating tatanggapin, ang mundong nararapat nating galawan, ang mundong nararapat nating puntahan. So para tanggapin natin ang ipinangako niyang mana, kailangan natin si Kristo. Si Kristo ang tanging tagapagmana. Naging tagapagmana tayo, naging heirs of God tayo because of Jesus. Okay? Balikan natin. Roma 8:17. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya, sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Amen. So kung nakikita niyo po yung ganda ng pinapakita sa atin ng Panginoon, na kung ano ang pagmamayari ng Diyos, kung ano ang pagmamayari ni Kristo, mapapasa atin. Dahil isa po tayong tagapagmana ng Diyos. Kasama ni Kristo na magmamana ng pagpapalang inilaan niya para sa atin. Sabi ng Lord, magtiis tayo kagaya ni Kristo. Magtiis-tiis lang tayo. Kasi darating ang araw, pararangalan din tayong kasama niya. So kung ano ang pagmamayari niya, yun ang tatanggapin natin. Pastor, sa future pa yun hindi pa naman ngayon yun Ibig sabihin, Pastor, our best life is not now, but later. Ganun ba yun, Pastor? Ang ating tunay na best na buhay ay wala dito sa mundo, nandun. Sa kabilang mundo, ganun ba, Pastor? Yes. It's not about the life dito sa mundo. Sabi ni Paul Washer, sabi niya, the only way you can enjoy your best life now is if you will spend your eternity in hell. So kung pagmapanatilihin mo sa pagkakaunawa ko sa sinabi ni Paul Washer, if you want to enjoy your life dito sa mundo, sige, magpakasaya ka, magpakasira ka, pa-enjoy mo buhay mo. Enjoyin mo yung yaman mo, diyan ka mag-enjoy. Ang pinakamasakit, baka mamaya ang dulo niyan kapahamakan sa impyerno. Baka ang dulo nito, mapahamak tayo. Bakit? Kasi sasabihin sa'yo ng Panginoon, pambihira ka, ginugol mo ang oras at panahon mong binigay ko sa'yo. Kung si Sarah, isipin mo, ilan? 127 years na nabuhay sa mundo. Kung ang sasabihin lang, 127 years kang nabuhay sa mundo, ano nang ginawa mo? Wala lang, nagpaka-enjoy sa buhay. Kasi you only live once. YOLO You only live once. Enjoy mo ang buhay. Yes. Enjoy ang buhay. Isipin mo, nabuhay ka sa mundo ng 127 years nang wala lang nangyari sa buhay mo. Imbis na bigyan mo ng paghahanda, tandaan nyo, our best life is not now, but later. This is not your future.
Your future is in God's hand. Amen? So anong gagawin natin dito? Paghandaan yung darating nating panahon sa future. Anong future? Yung heavenly life na meron tayo. Amen. Kaya nga bilang mga Kristiyano, haharapin muna natin yung mga tinatawag na worst life natin dito sa mundo. Kaya minsan nagtatanong kung kailan ako naging Kristiyano, dumami mga pagsubok ko sa buhay. Mga kapatid, di ka na dapat mabigla. Ano sabi ng Lord? Magtiis tayo kagaya ni Kristo noon. Tiisin natin yan dahil hindi ito ang buhay natin. We will suffer. We will suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Meaning, makakaranas talaga tayo ng iba't ibang sufferings. Kung ikaw'y naging Kristiyano, kasama dyan yung suffering. Huwag na tayo mabigla sa mga persecutions. Alam niyo po ba, even yung financial troubles, kasama eh. Financial troubles, may problema ka sa pera, talagang mahihirapan ka. Magkakaroon ng problema sa pamilya, magkaka-struggle sa kasalanan, darating yung mga discouragement sa buhay. Parang ang nangyayari, naglalaban ka sa magpapadisciple ka ba o hindi. Yung ministry, magiging problema mo rin yan. Makakaranas ka talaga ng iba't ibang sufferings. No? Kaya minsan iniisip mo, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, dumami ang problema ko sa pera? Lalo ako nahirapan. Alam niyo po, gagamitin yan lahat ng kaaway. Hindi niyo napansin, ginagamit lahat yan ng kaaway para ilagay sa puso natin na pagdudahan natin ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Kaya magtatanong ka sa Panginoon pambihira ka naman, Lord. Akala ko ba, Diyos kita? Ba't mo naman ako pinababayaan dito? Paano mo naman tutuparin yung pangako mo kung ganyan naman na nangyayari sa buhay ko ngayon? Panay problema sa pamilya, panay persecution, panay pag-uusig, panay problema sa pera, panay problema sa struggle sa kasalanan. Nahulog ako sa kasalanan, nadi-discourage ako sa mga nangyayari sa loob ng church. Ba't naman ganyan? Paano naman tutuparin mo ang pangako mo sa akin kung ganyan ang mangyayari sa buhay ko ngayon? Kaya tandaan mo, kapatid, hindi better life ngayon ang guarantee na tumutupad ang Diyos sa mga pangako niya. Ano yung tinanggap natin na guarantee? Tandaan mo hindi better life ang tatanggapin mong garantiya para sabihin ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Ulitin ko po, pakinggan niyo pong mabuti. Hindi garantiya na tumutupad ang Diyos sa kanyang mga pangako na maganda ang kalalabasan ng buhay mo. Amen? Ano yung tinanggap natin na guarantee? Ito po, verse 15 ng Roma chapter 8. Ang spirito na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot, sa halip ginawa kayo mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na spirito, matatawag ninyong Ama ang Diyos. Ibig sabihin nito, ang garantiya ng Diyos sa iyo, you have the Spirit, the Holy Spirit inside of you. 2 Corinthians chapter 1 verse 22, tinatakan niya kayo bilang tanda na tayo'y nasa Kanya na. Ang garantiya, Holy Spirit. Ginawa niya ito sa pamagitan ng paglalagay ng Kanyang banal na Spirito sa ating mga puso. Ang banal na Spirito ang nagsisilbing garantiya. Ano raw po? Ang nagsisilbi na garantiya. Na matatanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. So, hindi maayos na buhay ang garantiya ng Diyos, kaya maayos ang buhay niyan kasi ang Diyos tinutupad ang pangako niya sa kanya. Hindi po. For you to guarantee your life, you need the Holy Spirit. Sabi nga ng Lord, ang banal na Spirito ang nagsisilbing garantiya, guarantee, na matatanggap mo, ikaw, ako, tayong lahat, ang kanya mga ipinangako sa atin. So Lord, yung better life, hindi garantiya
na ito yung pangako ng Diyos. Paano kung hindi mo nakikita yung nangyayaring magandang buhay sa iyo? Ibig sabihin, hindi naman pala ng lahat ng mayaman, guarantee na tinupad ng Diyos ang pangako niya sa kanya. Hindi. Holy Spirit ang guarantee. Amen? So, ang tanong ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito, nasaan ba ang pag-asa mo? Na kanino ang pag-asa mo? Sino ang inaasahan mo? Iniisip mo ba na ang pag-asa mo ay ang anak mo? Ang asawa mo? Ang mamanahin mo? Walang garantiya sa mundo. The only guarantee na matatanggap mo ang pangako ng Diyos, kung sinasabi ng Panginoon ng malinaw, ang banal na Espiritu ang magsisilbing garantiya ng lahat ng ito. Nasa Diyos ang pag-asa mo. Pastor, paano naman itong kinabukasan ng pamilya ko? Paano naman itong ganito? Paano naman itong ganyan? Na kanino? Nasaan ang pag-asa mo? Ang pag-asa mo ba ay nasa yaman ng pera mo? Mga ari-arian mo? Hindi lahat ng mapera, hindi lahat ng mayaman, pwede mong sabihin, garantiya ito na may pera ako, na maaayos ang buhay ko. Hindi. Maraming naging tagapagmana, yung nagmana na lustay ang lahat ng pera na ubos. Isipin mo, yung may-ari, ginugol niya lahat ng panahon niya, tapos namatay siyang bigla, yung tagapagmana, nilustay lahat ng pera. Saan ang security mo? Nasaan ang pag-asa mo? Nasaan nakalagak ang security natin, mga kapatid? Kung ang pag-asa mo at kung ang seguridad mo ay nandito sa mundo, isa lang ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayong umaga, madidismaya lang tayo. Uulitin ko po. Kung ang pag-asa mo, kung ang seguridad mo ay nandito sa mundo, isa lang ang sinasabi sa atin ng Panginoon, madidismaya lang tayo. Pero, kung aalalahanin mo na ibinigay na ng Diyos ang sarili niyang anak, na wala na siyang ipagkakait sa iyo na kailangan mo, na ibinigay na niya ang kanyang spirito sa atin, siya mismo, paanong hindi niya ibibigay ang lahat ng bagay sa atin, sa iyo, sa akin. Hindi man ipagkaloob sa atin ng Diyos ang kaginhawaan, hindi man ipagkaloob sa atin ng Diyos ang kasaganaan na inaasahan natin sa mundong ibabaw. Bawiin man ng Diyos ang isa sa mga mahal natin sa buhay. Bawiin man ng Diyos ang hiram nating buhay. Hindi niya babawiin ang pangakong binigay niya sa atin. Isa lang ang pinangahawakan at pangahawakan natin, sabi ng Panginoon. Huwag kang mabagabag, magtiwala ka sa Diyos, at magtiwala ka rin kay Jesus. Sa puntong ito, tinuturuan tayo ng Panginoon na ilagay ang ating tiwala sa Kanya lang. Si Kristo ay sa atin magpakailanman. Kung minsan katulad tayo ng mga normal na tao na nararanasan yung kabagabagan, mga alalahanin, minsan nawawala yung ating pag-asa. Yung seguridad natin, nilalagak natin kung saan-saan. This is the moment na humingi tayo ng tawad sa Diyos. Lord, patawad. Dahil madalas pinagdududahan namin ang ginagawa mo sa buhay namin. Madalas pinagdududahan namin yung
yung mga pangako mo sa amin. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga hamon ng buhay, madalas kaming nagrereklamo, bakit? Sinasabi namin sa Panginoon, bakit kami? Bakit ako? Akala ko ba Panginoon ka? Akala ko ba mayaman ka? Bakit ganito? Hirap na hirap kami sa buhay. Bakit ganito? Ang dami namin mga pagsubok. Bakit ganito? Ang dami naming problema na parang hindi nauubos. Walang garantiya sa mundo, kapatid. At huwag kang mabigla na ang mundong ito'y punong-puno ng kabagabagaban, punong-puno ng alalahanin, punong-puno ng problema, punong-puno ng sakit, punong-puno ng hirap at dusa. Pero isa lang ang garantiya ng sabi ng Panginoon sa atin. Ang banal na Espiritu ang garantiya sa atin na ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Kung nandito sa mundo ang ating ginagarantiya, madidismaya tayo. Alalahanin nating ibinigay na ng Diyos ang sarili niyang anak. Wala siyang ipinagkait sa atin. Kung kaisa-isang anak niya ay ipinagkaloob niya sa atin, ano ang hindi niya kayang ipagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo? Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng mga kasalanan, pagdududa, pagrereklamo, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo kami sa mga bagay na ito na aming nagawa sa iyo, laban sa iyo, Panginoon. Patawad po, O Diyos. At sa oras na ito, nagpapasalamat kami dahil ipinakita mo sa amin ang tunay na garantiya ng buhay. Yan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang nagtatak sa amin, sa aming mga puso, kay Kristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Tinuruan mo kami na hindi patungkol sa pangako ang dapat lagi naming iniisip, kundi doon sa nangako. Na ang dapat naming isipin, yung Diyos, ikaw na Diyos na nagbigay at nagkakaloob sa amin. Hindi sa kung anuman ang aming tatanggapin. Hindi dahil sa kung anuman ang aming dapat maranasan, kung hindi sa kung anuman ang plano mo sa aming buhay. Kaya Lord, maraming salamat. Dahil kung meron man kaming tunay na property, at kung meron man kaming tunay na yaman sa aming buhay, yan ay dapat si Kristo Jesus dito sa aming mga puso. And Lord, maraming salamat. You are our greatest possession. You are our everlasting possession, our dear Jesus. Kaya kung wala pa si Kristo sa aming mga puso, Lord, sa oras na ito, tulungan mo kaming masigurado na si Kristo ang tunay na nagmamayari ng aming mga puso. At para magarantiya ang pagtupad ng pangako mo sa aming buhay, salamat, our dear Holy Spirit, for being with us all throughout mula nang makilala namin si Kristo sa aming buhay. Ikaw ang naririto sa amin, kasama namin kayo, O Diyos, na harapin ang buhay. Sa gitna ng mga hamon, pagsubok, at anumang mga problema ng buhay, alam namin the Holy Spirit is within us, inside our hearts, our guarantee for our everlasting possession. Maraming salamat dahil hindi mo kailanman ipinagkait ang iyong sariling anak. At wala kang kayang ipagkait sa amin patungkol sa aming pangangailangan. Ibinigay mo ang Espiritu, siya mismo, paanong hindi mo kayang ibigay sa amin ang lahat ng bagay. Hindi man ipagkaloob mo, O Diyos, ang lahat ng bagay sa aming buhay. Looking forward kami pagdating namin sa langit kasama ka. Alam namin, Panginoon, gaya ng iyong sinabi,
ikaw ang dapat naming pagkatiwalaan. Kami magtitiwala ng lubos sa iyo, si Kristo lamang, sa Kanya lamang, magpakailanman. Maraming salamat po sa umagang ito, sa araw na ito. Salamat sa napakagandang mensaheng ipinagkaloob mo sa amin ngayon pong umagang ito. Sa Diyos at sa iyo lamang at kay Kristo lamang ang lahat-lahat ng kapurihan. Salamat, our dear God, the Father. Thank you, dear Jesus, our dear Savior and Lord. Thank you, dear Holy Spirit, dahil ikaw ang aming Diyos na banal at dakila. Maraming salamat po sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong gawa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Yan po ang aming panalangin. Amen. Amen. At Amen. Ang Diyos, ang tanging papurihan at walang ibang dapat sambahin kundi siya lamang. To God be all the glory, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid, na nakasama ko mula simula hanggang sa matapos ang gawain ito. Purihin ang Panginoon. Nawa na bless ka sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. God bless you. At nawa sa pagkakataong ito, nakita mo yung halaga ni Kristo at ng banal na Espiritu sa iyong buhay. God bless you. Magandang umaga po sa Diyos, ang tangi at katangi-tanging papuri at pasasalamat. To God be all the glory. God bless you. Good morning. Maraming salamat po.